ayaw mo siyang pakawalan kasi naaawa ka. Yes, ito mga utol, sa mga naaawa dyan, sa mga partner nila, Kuya Kiko, ayaw ko siyang pakawalan or hindi ko siya bibitawan dahil naaawa po ako sa kanya. Yes. So kung nasa ganitong situation ka, no, karamihan kasi ay nakokonsensya. Kumbaga pa, dahil lang din ito sa mga binibitawang salita ng mga partner ninyo. No, kagaya na lang na ikaw lang naman ang inaasahan ko, sa'yo lang naman ako kumukuha ng lakas. No, ikaw na lang talaga yung pag-asa ko. So kung ganito yung narinig mo sa partner mo, ay syempre parang makokonsensya ka. Parang madudurog yung puso mo na parang maaawa ka talaga sa kanya. So dahil sa salitang ito na sinabi ng partner mo ay hindi mo talaga siya mapapakawalan. Hindi ka rin talaga maka-atras sa taong ito. Na hindi mo rin matatapos yung relationship mo. Yes, kahit nahihirapan ka na. Well, ito mga utol sa pamagat pa lang natin, no, na hindi mo siya mapapakawalan dahil naaawa ka. Diretsahang sagot. Pero, una nga sa lahat, gusto ko munang tanungin po ninyo ang inyong sarili. Ikaw ba kamusta? Bago ka maawa sa kanya, naaawa ka ba sa sarili mo? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Na bago ka maawa sa ibang tao, kaawaan mo muna yung sarili mo. And ang tanong ko, siya ba naaawa sa'yo? Na kung paulit-ulit kang niloloko, paulit-ulit kang sinasaktan, no? Na paulit-ulit na lang nagbibigay sa'yo ng paghihirap, is saan yung pag-aawa niya dyan? Saan yung awa niya sa'yo? Based pa lang sa kinikilos ng partner mo, kahit sabihin pa natin na siya ay may awa din sa'yo, pero kung paulit-ulit ka lang naman na iniiputan, no? And paulit-ulit ka lang naman niloloko habang nakatalikod, ay hindi po ito nagpapakita na may awa siya sa'yo. And yes, kapag ganito na wala siyang awa sa'yo, isa lang ang masisigurado natin dyan. Alam niyo na siguro, wala pong pagmamahal dyan. Kasi ang taong nagmamahal ay kasama po nito ang magkaroon ng awa. Uy, naaawa ako sa taong ito. And yes, hindi ko gawin yung bagay na ito kasi mahal na mahal ko siya. Bago ko siya lokohin, bago ko siya traidorin, is hindi pwede. Hindi ko gagawin ito kasi naaawa ako sa taong ito dahil mahal ko siya. Yes, ganun po yun. So ikaw ba? Naaawa ka nga sa taong ito dahil mahal mo siya. Pero ang taong kinakaawaan mo ay karapat-dapat bang mahalin? Is it worthy, no, na mahalin? Na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan? Nagbibigay sa iyo ng peace of mind? Na tinutulungan ka? Na may kapayapaan? Na parang mas guminhawa yung buhay mo? Na parang mas gumaan? Ganun ba ang nangyayari? Dahil pues, kung hindi, sigurado, isa lang din ang masasabi ko. Hindi ka po talaga minamahal ng partner mo. Kahit sabihin pa natin na minamahal ka niya. Pero kung based naman sa kinikilos niya ay malayong malayo, naku po utol. No? Magtiwala po tayo sa kinikilos ng tao. So sana maimulat ko yung diwa ninyo o yung isipan ninyo sa katotohanan na oo nga no, bago ko kaawaan yung ibang tao, hindi nga siya naaawa sa akin Yung sarili ko ba? Naawa ba ako? Yes. Kaawaan mo talaga muna yung sarili mo. Na which is hirap na hirap ka na ngayon. Hindi ka na nga makatulog Hindi ka na nga makakakain ng maayos. Hindi ka na nga makapag-focus sa trabaho mo. Tapos uunahin mo pa siyang kaawaan. Kaawaan mo muna yung sarili mo utol. Bago mo rin mahalin yung ibang tao, una sa lahat ay mahalin mo rin muna mismo ang iyong sarili. No, para hindi ka mahirapan. Para yung tao na yon is mamahalin ka rin niya. Kasi kung hindi ka rin marunong magmahal sa iyong sarili, kagaya nga neto, kahit niloloko ka na, andyan ka pa din. Nag-e-stay ka pa din. So nagpapakita po yan na parang wala kang pagmamahal sa iyong sarili. Wala kang respeto sa iyong sarili. Wala kang dangal sa iyong sarili.
Nandyan ka pa din kahit nahihirapan. Kahit harap-harapan ka ng sinasaktan, kumakapit ka pa din. Yes, utol. Sa kinikilos mo pa lang, kahit ako, mababasa ko po yan kaagad. Na kung may pagmamahal ka ba talaga sa iyong sarili, kung gaano kataas yung value mo. Kung nag-i-stay ka kasi sa taong manloloko, diyan pala makikita ko na uy, napaka low value na ito. Wala malang confidence. Wala malang, hindi niya malang tinitignan kung ano yung kapasidad niya. Kung ano yung kakayahan niya. Kasi yes, karamihan dyan may mga kaya, may itsura, pero nagpakanda, nagpaloko, no? Nagpamanipula, nagpauto, nagpaikot sa taong manloloko. Yes, kahit gaano pa kayaman. And hindi ko po matatawag talaga na kahit gaano ka pa kayaman na masasabi natin or tatawagin pa rin nating high value. No. Yung pagiging high value ay hindi po magbe-base sa kakayanan or sa yaman ng isang tao. Kasi maraming high value dyan, pero nagpapaipot. Yes, nagpapaloko. So masasabi mo bang high value yan? Mas katawag-tawag pa nating high value yung isang tao kahit walang-wala, pero may sariling prinsipyo. May respeto sa sarili. May paninindigan. Na kapag alam niya na iniiputan siya, pinapaikot-ikot lang siya, umaatras. Then, dito natin makikita na may value yung tao na ito. Alam niya yung value niya. Hindi lang dahil sa yaman, utol. Pero, paano na ngayon kung mayaman ka na and then may respeto or may dangal ka pa sa iyong sarili? Naku po, mas mataas yung value mo. Uy, grabe, mayaman na. Ayaw pang magpaipot talaga. Grabe, napakagaling. Yes po, tol. So, ganun po yun. No? So, ganun na nga sa topic natin. Kasi mostly yung iba talaga ay kumakapit dahil lang sa awa. Even me, dati ganun din. Kasi naiisip ko dati na ako lang daw yung inaasahan niya. Pero yung totoo niyan, utol, kapag mawala ka, marunong ding mabuhay. Yung taong yan, mabubuhay po yan. Hindi po yan mamamatay. Kaya, huwag kang magpadala sa iyong konsensya. Dahil yung konsensya mo ay nagbe-base lang din po yan sa kung ano yung pinaniniwalaan mo. Dahil kung nagtitiwala ka, na buong akala mo is ikaw lang talaga yung sinasandalan niya. Hindi po. Sa totoo lang, marami pa yan. Isa ka lang sa pinapakinabangan niya. Kumbaga pa, bakit ba siya magbabanat ng buto kung nandiyan ka naman? Pero kapag mawala ka, kusa po yan nakikilos. Kusa po yan na magbabanat ng buto. Okay? So at least, hindi natin pinag-uusapan yung about sa kanya. Yung sarili niya, yung sarili niyang buhay. Kundi yung sarili mong buhay. Na kung paano ka makatakas sa taong ito. Wala kayong pakialam. No, kung makapagbanat na siya ng buto. Kung may kikitain na siya. Ang importante dito ay makaalis ka na sa kung sino yung nagbibigay sa'yo ng pasakit. Okay? So yun po yun. Bago ka maawa sa isang tao or sa partner mo man or kahit sino man dyan, no? Unahin pa rin kaawaan yung sarili. Okay? So yun ang po mga utol. Sana nakatulong yung video na ito. And then, sa mga nais akong makakausap, nasabid tayo. Sa mga nais akong makausap one-on-one, pay nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then, sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan. Lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi